this brings me now, Mayor, to the question of flood control, because LGUs really have to work together kasi you share borders, you share waterways. So because of what happened recently, where Metro Manila really experienced severe flooding, and this investigation also ordered by the President, what is the response of the Metro Manila mayors regarding this issue? Okay, nag-usap po kami ni Chairman Don Artes about this, no? At meron na po kasing pina-finalize na Metro Manila Drainage Master Plan. The reality po here is talagang yung drainage system natin dito sa Metro Manila, napakaluma na. Kinakailangan talaga maplano ng mabuti. Kinakailangan ma-improve po ito. Hindi pwedeng individually cities lang gagalaw. Kinakailangan po talaga ma-plan siya as a whole metropolis because as you said, we are all interconnected. Yes. And you cannot just plan per city. No? Kinakailangan talaga ma-coordinate ito mabuti. And itong recent experiences po natin would really show na panahon na talaga, sa totoo lang. Panahon na once and for all maayos natin po ito. That's why I honestly welcome the position of the President, yung kanyang binanggit po ng State of the Nation address po niya. No? Alam niyo, saan ako natutuwa? Talagang nakikita niya na totoong may problema. Di ba? Mas mabuti yung nire-recognize natin na may mga problema talagang dapat na ayusin. At tumaasa po tayo na itong mga flood control projects ay talagang implement po ng maayos. Kami po sa LGU, sa totoo lang, ako I speak for San Juan po, no? Wala naman po kaming sapat na pondo really para magsagawa ng sarili namin mga flood control projects. Yan po ay through the funds of the DPWH. Ang nagagawa po ng mga mayors, kami ang nagde-determine, halimbawa, alin yung mga flood-prone areas sa aming lungsod, ano mga barangays po dapat magtayo ng mga pumping stations, saan po dapat ang mga drainage improvement natin, ano mga barangay ito dapat gawin. No? So, yun po ang aming role dito. But the actual funding and implementation po ay national government. No? So, kinakailangan talaga ma-implement ito na maayos. Ang lahat ng pondong ilalaan para dito dapat talagang ma-implement po na maayos, ng tama. Di ba dapat walang mga magiging substandard projects because we really have to be able to solve this once and for all. And something that I would like to share also with you po, no? Kinakailangan maging responsible rin tayo sa ating solid waste management. Yes, exactly. I wanted to point that out. Mayor. Kahit anong improvement po natin sa ating mga waterways, sa drainage systems po natin, kung puro basura lang naman po ito, ganun din, magbabarera niyan at magbabaha din po. Actually, Mayor, ang suggestion po ni Manila Mayor Isko Moreno, i-transfer na daw itong mga flood control programs, yung maintenance, yung system sa LGU instead of sa DPWH and sa MMDA para pagdating sa accountability, your constituents can pinpoint talaga na will hold our mayor accountable, will hold the LGU accountable. Do you agree with that suggestion, Mayor? Well, ang problem po kasi, ang funds na ito ay from the national government, no? Unless they will download to us all of this funding, baka hindi yan magagawa na sabi mong ilipat sa amin ang pondo kasi DPWH funds ka po yan, national government funds yan, no? Like us in San Juan, Sean, we have a 3 billion peso budget. Most of that, ginagamit natin sa everyday maintenance sa ating city, sweldo ng mga empleyado natin, mga kuryente, utilities, no? So, wala tayong sapat na pondo talaga. Pero kung ganyan po ang suggestion at magkakaroon ng downloading ng funds po sa LGU, then I believe it may be feasible, but I guess it has to be properly studied lang po. I respect the position of Mayor Isko Moreno, pero siguro dapat aralin lang kung sakali magkakaroon nga ng ganong funding transition, it has to be studied and let's see if it's what about, Mayor, what about sharing best practices? Kasi nabanggit nga nung Marikina, nitong recent flooding natin, na sila bumili ng sarili nilang mga dredging, mga heavy equipment, ganyan. I think yun naman nasa kakayahan nung budget ng mga LGU. Meron ba tayong mga sharing ng best practices since magkakasundo naman ang mga mayor sa Metro Manila? Yes, actually, yun naman po na yun nga, maayos po kasi talaga ang samahan natin ngayon. So,
Every now and then naman po kami nag-uusap din ano yung mga pwedeng gawin. Sometimes we have common problems. But again, iba-iba rin kasing demographics natin. For instance, Camanava, Caloocan, Malabon, Nabot, at Valenzuela area, ibang ang situation nila because halos talagang mababa pong elevation nila. Kaya konting ulan lang, konting high tide lang, umaapaw na ang Manila Bay sa kanila. No? Yeah. Iba-iba talaga yung hinaharap na mga issues and concerns. But at the end of the day, kung meron tayong mas-share na best practices na pwedeng gayahin at implement sa cities, hindi naman po pinapagkait ng mga mayors yan sa isa't isa. But finally, Mayor, you mentioned solid waste management. Any new initiatives coming from the council? Because in the last Krising typhoon, we understand that there was 600 metric tons of garbage collected in pumping stations, in drainage, blocking drainage. So, what can you do? Well, alam nyo, talaga it's implementation. Napakarami na natin mga batas, napakarami na nating ordinansa. Kinakailangan ma-implement ang mabuti. At kinakailangan talaga yung disiplina ng ating mga mamamayan. This is a shared responsibility. The local governments have responsibilities to implement all of these ordinances to ensure that everyone complies. But of course, the citizens have responsibilities as well. Diba? Dapat talaga maging disiplinado tayo. Alam nyo kanina nga, no, kinukompute namin yung average basura na generate sa Metro Manila. We were talking with Secretary John Vic Remulla. So on the average daw, one person can generate 1 kilo of trash per day. And if there are 15 million Filipinos in Metro Manila, that's 15 million kilos a day. Diba? So kailangan talaga ay tama ang waste disposal natin. Diba? Huwag tayo magtatapon sa mga waterways, sa mga drainage systems natin. Kaya lang hanggang ngayon, nakikita pa rin natin eh. Pag humupa na yung tubig baha, yan na, nandiyan na yung basura. It needs a creative solution, Mayor. Well, we can always explore other creative solutions. Tama naman. Kami naman po sa MMC, open-minded naman po kami kung meron mga pwedeng paraan na gamitin, no? Para nga mas maging disiplinado ang ating mga mamamayan, mas maintindihan nila na whatever flooding we're experiencing now, basically halos malaking bahagi niyan, man-made din eh. Yeah. Tao rin ang may kasalanan, di ba? Tayo rin naman kasi hindi rin tayo lahat disiplinado. I'm not saying fault po ng mga mamamayan. Ang sinasabi lang natin, meron pa rin mga citizens na talaga nagtatapon ng basura sa mga maling lugar. All right, we thank you for talking to us, San Juan City Mayor Francis Zamora.